Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Musical group sa Rizal nangaroling sa isang ATM machine. Ama na nakagayak na halos 9 na oras bago ang flight, kinaaliwan ng netizens. Mga asong tila nagkakainitan sa parking lot, kinaaliwan online. Senior citizen na umorder ng pera online na scam. Lalaki huli kam sa pagnanakaw ng tip box sa isang Korean store sa Talisay City sa Cebu. At kauna-una ang halik sa mundo, kailan nga ba nangyari? Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH HTV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, nitong nagdaang panahon ng Kapaskuhan, paniguradong marami na naman ang nangaroling sa pag-asang maambunan ng grasya o ng munting aginaldo. Ang problema, sa mahal ng bilihin ngayon, mas pahirapan na ang makapamasko. Kaya naman ang grupo ng kabataang ito, may sureball daw na paraan para pumaldo. Kung ano yan, balikan sa report na ito. Kung puro patawad nang natatanggap mo sa tuwing ikaw ay nangangaroling, kanino ka pa kaya kakapit? Kina lolo't lola? Sa iyong rich, mysterious tita? Sa iyong mga kaibigan? O di naman kaya sa isang ATM machine? Yan lang naman kasi ang pinunterya ng magkakaibigang miyembro ng isang musical group sa Tanay Rizal na Tribu Malipayon na umaasang papaldo ngayong Pasko. Sa kanilang viral video, makikita ang grupo na may dala-dalang tambol, drums at trumpeta at nag-perform ng jingle bells sa harap ng isang ATM machine na parabang magluluwa ito ng pera. Ang may hawak ng trumpeta, todo giling sa harap ng machine at mistulang may inihandang choreography. Ang isa pa sa kanilang miyembro na kararating lamang, rumesbak na rin sa pangangaroling, dalang kanyang sariling tambol. Hindi rin nakapagpigil ang isa sa kanilang kasamahan at napatalon at palakpak na lamang sa sobrang tuwa sa kanilang pakulo. Biro ng netizen na si MP Rendon, ang sino man daw na magtatangkang gumamit ng ATM ay walang kawala at siguradong mapipigaan ng pera. Ayon pa sa iba, kapit lang sa pangangaroling, lalo't malaki raw talaga ang bigayan sa mga ATM. Yun ay kung hindi daw ito tatawad. Pumalo na sa higit 7 milyong views ang viral video sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating sunod na kwento, aliw na aliw ang mga netizens sa isang tatay na viral ngayon online dahil sa kanyang pagiging #BoyScout na handang-handa na sa kanyang flight halos 9 na oras bago ang departure time. Si tatay nakabihis at nakagayak na alas 4 pa lamang ng umaga. Ang hirit ng mga netizens sa super early bird daddy na ito sa report ng Rose Babiera. Anong oras ang flight? 12:45. 4 a.m. visa. Kung sa usapin ng oras, tiyak ay maraming ipagmamalaki ang ama na ito na viral ngayon sa TikTok.
Sa video kasi na ipinost ng kanyang anak na si Sharina May, hindi mapigilan ng magkakapatid ang kanilang pagtawa sa ama na nakagayak na alas 4 pa lamang ng madaling araw. Pero ang flight ni tatay, alas 12:45 pa ng tanghali. Ang mas ikinatawa pa ng pamilya ay sa Pasay lang sila nakatira. 30 minuto ang layo mula sa airport at wala namang traffic na kailangang paghandaan. Pero 9 na oras bago lumipad, bihis at ready to go na si tatay. Biro niya, siya raw kasi ang gigising sa piloto. Ang super early bird na si tatay nagdala naman ng good vibes sa mga netizen na may kanya-kanya pang hirit. Anang isa para bang si tatay pa ang magpapagas sa eroplano. Ang isa pabiru pang nagtanong na baka si tatay raw ang opener ng NAIA na sinigundahan ng kanyang anak na para umanong itong may hawak ng susi ng eroplano. Ang motto umano ni tatay, time is diamond at hindi na lamang time is gold. Pero ang practice ng pagpunta ng maaga sa airport ay tila hindi na bago sa mga Pilipino. Marami rin ang nagpatotoo sa comment section na ganito rin ang mga nakakatanda nilang kaanak. Ang isa, ibinahagi ang lola niyang may check-up ng alas 2 ng hapon ay umalis na ng kanilang bahay alas 3 pa lang ng madaling araw. Habang ang isa naman ang ama ay alas 8 ang pasok, pero alas 4 pa lang ay papunta na sa trabaho. Kahit pa 3 minutong lakad lang ang layo ng bahay sa pinagtatrabuhuhan nito. Bukod sa tuwa, marami naman ang sumaludo kay tatay. Disiplinado at may sense of urgency. Ganyan siya inilarawan ng mga netizen. Ayon sa kanyang anak, hindi lang sa flight punctual si tatay dahil talagang maaga ang kanilang ama kahit saan. Kaya naman ganun na lamang daw ang stress nito kapag kasama ang 3 anak niyang babae na puro mabagal kumilos. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, tuwa ang hatid ng viral video na ito kung saan makikita ang golden retriever na si Courage mula Albay na kalmadong nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan. Habang todo tahol naman ang 2 aso sa katapat na kotse. Sa halip na sumagot o mag-react, napaside eye na lamang si Courage, dahilan kaya ito binansagang pinaka-chill na fur baby online. Ang makaganapan balikan sa report ni Mili Borja. Hacienda, Diyos ko, ang dami ganyan, ang liliit, ang tapang niya mga yan. Buti hindi nag-aaway yun. Ito na. Samuti. Gaganon-ganon. Nakita si madam. Good vibes ang hatid na nakuhang tagpo ng mga fur baby na ito sa isang parking lot. Marami kasi ang natuwa sa chill reaction ng isang golden retriever na nagngangalang Courage mula sa Kamalig Albay sa 2 aso na tumatahol sa kanya mula sa katapat na sasakyan. Sa video na ibinahagi sa social media, makikita si Courage na kalmadong nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan habang naghihintay ng kanyang fur parent na pumunta sa tindahan. Hindi man lang siya nagpakita ng interes o agitation nang biglang maging maingay ang 2 aso sa katapat na kotse na para bang gusto siyang kausapin o pagtripan. At imbis na sumagot at mag-react, tinignan lang sila ni Courage nang may mala side eye na kalmadong-kalmado na siyang nagpatawa sa mga netizen. Ayon sa kanyang fur parent, hindi na yun bago sa alaga. Maski sa mall, normal na ang pagiging nonchalant ni Courage kahit na tinatahulan na ng iba. Dagdag pa nila, talagang mabait at sobrang chill ni Courage kahit pa madalas siyang lapitan o pansinin ng iba pang alaga. Marami sa mga nakapanood ang nakarelate sa kanyang deadma mode na parang umaarte pa raw na unbothered king habang ang iba ay todo ingay sa kanya. Maging sa comment section, binansagan si Courage na pinakakalmadong golden retriever at pet of the year. Patuloy naman na pinapasaya ni Courage ang mga netizen habang umaabot sa libu-libong views ang kanyang video. Isang proof na minsan, ang kalma lang talaga ang sagot sa maingay na mundo. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sa paglipas ng panahon, palala na rin ng palala ang mga nagkalat na scam sa social media. Nakaraniwang target ay ang mga senior citizen na madalas hindi na rin nakakapag-fact check ng mga ino-order online. Sa viral content ay isang delivery rider, kakaibang scam kasi ang kanyang nasaksihan kung saan
pera ang binibili. Kung ano ang tagpong yan, panoorin sa report ni James Galange. Bong ng teknolohiya, abay sumasabay rin ng mga scam online kung saan kadalasang magoyo ay ang mga senior citizen. Gaya na lamang ng viral video na ito, nakuha ng isang delivery rider. Saan? Yung pera. Nay! Ito sasabihin ko sa iyo na ya. Walang ino-order na pera. Gaano yung pera na orderin mo? Bibigay daw siya ng 10,000 na yan. Sa video, makikita na sa halagang 599 pesos ay kapalit daw umano nito ang in-order nitong pera na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Pilit namang ipinapaliwalag ng rider sa matanda ang umunoy scam sa kanyang parcel na aniya, hindi nabibili ang pera bagkus ay pinaghihirapan. 599 na babayaran mo tapos kapalit pera. Kahit ibabuksan ko sa ito, Nay, hindi pera laman nito, Nay. Walang ganyan. Binibili yung pera. Saan ka nakakita nun? Gayunpaman, naging mabait naman ng rider, tinalok na makancel na lamang ang parcel bilang tulong kay nanay at pinaalalahanan na lamang siguraduhin i-check muna sa susunod na mga nakikita online. Samantala, hindi naman napigilang dalhin ng mga netizen ng kanilang pagkadismaya sa mga matatanda na malaking bahagi ng populasyon na bumoto sa mga kawani ng gobyerno na ngayon nahaharap sa mga katiwalian. Anila, dapat daw ay may age limit para sa mga taong bumoboto tuwing eleksyon, habang may ilan namang na-twist ang mensahe kung saan ang pera hindi nabibili kundi ninanakaw. Habang may mga nagsasabi naman na taliwas umano sa konstitusyon ang mga nagpapanukalang may age limit sa pagboto, gayong karapatan ito ng lahat. Sa iba pang banda, may mga pabirong hirit naman ng ilan na hindi rin nakaligtas sa comment section. Samantala, humakot ng naturang video na mahigit 1.4 million views sa social media platform na TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kailangan ko na ito. Yan umano ang sinabi ng isang lalaki na nahuli kam na nanloob sa isang Korean store sa Talisay City sa Cebu. Hindi para mang-hold up, kundi para tangayin ang isang tip box na may lamang mga pera na nakapwesto malapit sa kahera. Ang buong pangyayari balikan sa report ni Rovic Manuel. Huli kam ang isang lalaki na ito na biglang nanloob sa isang Korean food store sa Talisay City sa Cebu. Makikita sa video ang pagpasok nito habang suot pa ang kanyang helmet at takip sa bibig. Hindi para bumili kundi para magnakaw. Pinilit pa nito na todong buksan ang pinto na tila kahina-hinala. Maya-maya lang, lumapit na ito sa kahera at maririnig sa CCTV footage ang sinabi nitong kailangan ko na. Bago niya kinuha ang isang tip box, sabay takbo palabas. Sinubukan pa itong sigawan at habulin ng mga staff ng naturang store ngunit nakatakas rin ang suspect. Ayon sa may-ari ng tindahan, nasa 500 piso hanggang 700 piso ang laman ng tip box. Ang pera na ito ay paghahati-hatian daw sana sa darating na Disyembre ng lahat ng empleyado nila. Naglahad naman ang kani-kanilang reaksyon ng netizen sa tagpong ito. Anila, dapat raw na paghigpitan na ang mga taong papasok ng naka-face mask at helmet, lalo na sa mga tindahan at restaurant dahil madalas na itong modus ng mga hold-upper. Ayon pa sa ilan, hindi na daw dapat hinabol dahil baka kung ano pa ang mangyari, lalo na tip box lang naman daw umano ang kinuha at hindi na ng hold-up. Kasunod nito, patuloy ring ipinapaalala ng mga otoridad na mas maging maingat sa panahon ngayon at tiniyak na mas paigtingin ang kaligtasan, lalo na ngayong holiday season. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling viral story, alam nating lahat na isang uri ng romantic at platonic expression ang paghalik sa isang tao o maging sa mga hayop. Pero curious ba kayo kung saan o kailan nagsimula ang konsepto ng paghalik sa buong mundo? Alamin natin ang nadiskubre ng mga siyentipiko sa report ni Dustin Bayot. Isa ang paghalik sa mga expression o gesture ng mga tao sa tuwing ito nagpapakita ng romantikong nararamdaman. At bukod dito ay ginagamit na rin ito bilang isang platonic expression o labas sa romantikong kaisipan bilang pagpapakita rin ng kahalagaan ng isang tao, bagay o hayop. Pero nananatili naman ang tanong kung kailan o saan nga ba nagsimula ang konsepto ng kissing o paghalik sa buong mundo.
Ito ang sinagot ng mga eksperto mula sa Oxford University at ang Florida Institute of Technology kung saan lumalabas sa 20 million years ago ay naitala ang unang insidente ng halik. Gamit ang mga datos ng evolutionary relationship at ang behavior ng mga primates o mga sinaunang unggoy, napag-alaman na naitala ang unang halik noong 21.5 hanggang 16.9 million years ang nakakaraan. Binibigyang kahulugan naman ng siyentipiko na ang unang halik ay isang uri ng mouth-to-mouth contact na walang nalilipat na pagkain o labas sa romantikong kahulugan. Samantala, dagdag ng kanilang pag-aaral na naitala rin ng paghalik sa mga Neanderthals sa tao dahil sa naitala mga interbred o shared oral microbe na isang senyales daw na nag-share na ito ng mga laway o saliva. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa ngayong 2025. Magkita-kita tayo muli bukas, isang tulog bago ang bagong taon para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.